Pod Network Entertainment. Yung logo nila, inadapt ko, ginawan ko ng banner, streamer, may posters, lahat puro lakbay alalay. Yun. Ikaw pala pwede gumawa ng logo ko eh. Na ano? Diba? Yung sa common sense, dapat pala ikaw gumawa eh. Hindi, ako na nag-isip ng pangalan eh. Hindi na nga kita siningil eh. Exposure rin yun, Stanley. Exposure yun. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. In this episode, mga Immortal, pag-uusapan natin ang topic na huwag magpapauto sa mga sinasabi ng mga boss na exposure, experience, and opportunity. Pero bagong lahat, I would like to invite everyone to please follow us on Spotify, like, subscribe, share, and Instagram, TikTok, Facebook. Meron kaming Facebook group. Meron din tayong Discord group. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Pero kung gusto nyo makita yung video episode nito, nasa YouTube po tayo ng The Pod Network Entertainment. The Pod Network Entertainment. Bagay. Diba? Oh. Mag-leave kayo ng comment doon sa YouTube. Kasi doon at least nakaka-reply kami. Ayun. Yung mga links naman, nasa description ng episode na ito. Lahat naman ng episode namin, nandoon yung mga links. So, ano pang hinihintay ninyo? Kailangan namin ng mga bagong subscribers sa Spotify. At sa YouTube ng The Pod Network Entertainment. Prinactice mo yan? Hindi. Good job. Ano nga eh, nagtataka nga ako kung sino yung nagsasabi ng ganun eh. Pero, English pa. Oo eh. The views and opinions of this podcast. Grabe, marunong mag-English si Stanley. Galing. Oo. I-introduce ko ang aking co-host na si Zar De Los Reyes, CRSP, career coach, Upwork expert, at traveler. Anong connection nun? Wala lang, pa-travel, di ba? Sino nagta-travel? Ikaw! This year, isang beses pa lang ako nag-travel. Pumunta akong La Union. Mahilig kumuha ng mga drone shots. Actually, magkakaroon na ako ng license. Hindi. Hindi pa. Magla-lessons muna ako. Tapos tutulungan nila ako sa drone license ko. So magiging ako, certified drone operator. Dumadami na yung description mo, di ba? Alam mo, ako, pag ini-introduce ko lang yung sarili ko, ang dami kong certifications ngayon. Pati drone operator pinatulan ko. Drone pilot. Driver's license, meron ka rin. 2 years ago. And 3 years ago. Driver's license. Sabi nga ni Pia sa akin yung kapatid ko. Si Betchay. Oo, sabi niya, kukuha na daw siya ng license at gagayahin daw niya ako. Kukunin daw muna yung license bago bibili ng motor. Ginagaya ka talaga niya. Oo. Kasi ganun ginawa ko sa kotse. Anong kukunin niyang motor? Di ba Fascio ba? Oo, Mio. Bayaan mo na siya. Mga 70,000, 80,000. Oo, kaya naman yan. Nag-iipon na siya for the down payment. Yan. Para sa mga new graduates, di ba? Yan yung mga motivation. Oo. Bago natin pag-usapan yung experience, exposure, and opportunity, sa May 18, meron tayong Show ng Ina Mo. Show ng Ina Mo! Wala na yung mga, wala si Jasper tsaka si Jeff today eh. May 18, so Wicked Dog, Sabado, alas 8 ng gabi. For tickets, go to comedymanila.ph dahil magpa-perform hindi lang si Jasper at si Zeke, pati si Tita Babes. O, diba? Minamemorize na nga niya yung mga lines niya. Pumupunta na kami doon sa mga, doon sa mga comedy shows. Pinag-aaralan na niya yung mga komedyante, yung mga nasa Comedy Manila, pinag-aaralan na niya habang hindi kumakain. Hindi lang pinag-aaralan. Kinikriticize din. Ganun siya kagaling. Talagang grabe. Habang nakikita ko, habang umungo yan. Habang kumakain ng sisig. Nagsabi pa na... Yung sisig nga, kinriticize din eh. Oo, lahat. Lahat. Oo. So, yun. Hindi lang si Tita Babe sa magpa-perform. Pati si Zar magpe-perform. Totoo yun. Magpa-perform din ako. 5 minutes lang Kaya mga Immortal, naku, masaya tong May 18. Show Pinag-iisipan na nga natin kung anong jokes ko, di ba?
It's either 5 minutes, puro anong pinapahid sa balat ng baboy. Walang ganon sa mga sa stand-up comedy set mo. At yung May 1, showing na po ang Men Are From QC, Women Are From Alabang, starring Heaven Peralejo and Marco Gallio, directed by Gino M. Santos, and this is based on the best-selling book of Mr. Stanley Chi. Mr. Stanley Chi. Yes, it's under Viva Films and Media Quest, Epic Studios. Maraming salamat sa inyo. Ayun, sana manood tayong lahat, okay? So, Zar, minsan may mga fresh grads tayo, lalo na yung mga nasa creative field, writer, mga art director, creative director, may mga marunong mag-drawing. Minsan, nalolowball sila pagdating sa bayaran ng mga ibang boss kasi nga, to be fair, may mga mapangsamantala rin, yung mga nambabarat. Oo. At ang sabihin, kasi iba yung exposure na mabibigay namin sa'yo, yung work experience, and the opportunity na mabibigay namin sa'yo. Kasi we will take a chance on you, tapos pag nakita ng iba, ng mga kaibigan namin, ng mga kliyente, magkakaroon ka ng opportunity to work with them. Ito yung mga entry level. Oo. Usually, di ba? Even kahit hindi entry level, meron rin sinasabing ganyan eh. Di ba? Oo, lalo na yung mga sabi nila, ang taas naman ng presyo mo. Baka pwedeng humingi ng discount kasi iba yung exposure na mabibigay ng kliyente namin and ng platform namin para sa'yo. Diba? For me, ako napagdaanan ko na yan. Yung exposure, experience, opportunity. Nalolowball ako dati nung baguhan ako kasi unang-una, yung mga artist nung bata ako, mahiyain. Hindi outspoken, hindi alam pa paano magpresyo, so oo lang ng oo. Na pag nakipagtawaran ng kliyente na medyo hustler makipagtawaran, mauuto ka. Nangyayari rin yan sa mga painters. Na may kaibigan ako na pwede bang 3 artwork, ganitong presyo na lang? Umoo. Tapos nung sinabi sa kanya ng manager na, bakit ka umoo? Alam ba na lugi ka pagka umoo ka dyan sa 3 artwork na ganitong presyo? Kasi mangyayari dyan, ang isang artwork mo, ito lang presyo niyan. Natigil siya, ay oo nga pala, no? Wala na, hindi niya mabilikan yung kliyente kasi nag-close na sila ng deal, umoo na siya eh. For example, 3 artworks, 15,000. Di ibig sabihin, 5,000 lang per artwork mo, and laki ng pinagawa sa'yo. Diba? Lugin-lugi ka. O, halimbawa, pinalayout ka ng poster, brochure, tsaka pinagawa ka ng logo. Tapos ang binayad sa'yo, 30,000. Medyo lugi ka ron. Oo. Diba? Kasi sabihin sa'yo, ano yan eh, bibigyan ka namin ng exposure tsaka experience, pati opportunity na bibigay namin sa'yo to work on our logo. Paano yan if you have bills to pay? Oo. Diba? For entry level, medyo lugi ka. Pero there's an upside to it, Zar. Hindi naman lahat it's not 100% diba? Bad. Siguro pag for example, if you're new, if you're entry level, if it's a logo, for example, if you can use it as your portfolio or part of your portfolio, then go ahead. Diba? Do it. Wag naman yung sobrang lowball. Okay lang, bigyan mo ng discount, pero eto sinasabi ko, pahalagahan nyo naman yung trabaho ninyo, yung sarili ninyo. Wag naman kayo bumaba ng, kasi ang logo na murang-mura, 5,000, murang-mura yun eh. Huwag naman kayong bababa ron. Kasi pagka ganun, turuan mo na lang mag-Canva yung kliyente mo. Parang have a floor price or sumunod ka man lang sa floor price. Oo. Paano mo may iwasan yung lowball? You ask around yung other artists magkanong presyo nila pag nagpagawa ng logo. Kung nahihiya silang sabihin sa'yo, ask for the price range. You're not asking for the exact amount. For example, may logo sila na existing, hindi maganda, papalitan into a new logo, mas modern, simple lang yung gagawin. Kung yung mga simpleng logo, actually dati, pag maningil ako ng logo nung early 2000, 50,000 pesos yun eh. Oh. Sa isang kliyente na PLDT. Oh, big company. Oo, meron akong logo na dinesign for them, yung PLDT MyPad. Ako nag-design ng logo nila. And then, yung mga PLDT My DSL, yung may race car, ako gumagawa nun eh. Okay. Yung lakbay alalay ng Petron pag Holy Week. Merong isang taon na
yung logo nila, inadapt ko, ginawan ko ng banner, streamer, may posters, lahat puro lakbay alalay. Yun. Ikaw pala pwede gumawa ng logo ko eh. Na ano? Diba? Yung sa common sense, dapat pala ikaw gumawa eh. Hindi, ako na nag-isip ng pangalan eh. Hindi na nga kita siningil eh. Exposure rin yun, Stanley. Exposure yun. Exposure, experience, saka opportunity. Hindi. For yung mga baguhan kasi, minsan na mapagbaguhan ka, wala kang portfolio, wala kang experience, tapos ang taas ng presyo mo, wag namang ganun. Oo. You have to be fair. Saktuhan mo lang sa experience level mo. Huwag masyadong mataas. Sabihin natin ngayon kasi nagbago na, marami ng madali nang gumawa ng logo ngayon eh. Pwede na sa Canva, pwede na sa kung ano nung app, di ba? Yung logo, sabihin natin, fair na yung 25,000, mataas na yun, mahal na yun. So, bababaan mo ng konti, lalo na kung yung kliyente mo walang pambayad. If it's a personal logo, for example, Zar de los Reyes na logo, personal use mo, bilang career coach ka, pwede mong babaan yung presyo yun. Kasi hindi naman siya yung parang kumpanya na parang Sony. Hindi naman siya yung parang Canon, di ba? Yeah. Yun, may mga pambayad sila. Yun ang sisingilin ninyo. That's me, Ako yung tipo ng freelancer na alam ko kung sino yung kailangan ko tulungan, alam ko sino yung kailangan ko singilin. Oo. Ganon. Uy! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Oo. Ito po ang The Cool Pals. Hello. Hello sa inyo, sa mga nakikinig Tumingin sa ng camera. podcast na to. Hello sa inyo. Hello. Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo makakinig ng mga lasing, Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag ka na lang makinig. Ganun ba? Papatanggal nyo sa trabaho? Hindi nagustuhan? Hindi yan. Huwag na kayo makinig. Sige. Huwag na. Bumalik na kayo sa show na. Sabihin mo. Huwag na kayo pupuntahan. Huwag kayo pupunta sa show na. Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa The Cool Pwede Pals. naman. Pwede naman eh. Di ako minom. Well, ako, it's a case-to-case basis for me. Kasi may mga companies like, for example, mga hindi mo in-expect. For example, Google, for example. Ang bayad lang sa akin dati as a recruiter is $5 per hour. Pero tinanggap ko siya. Nung time na yon, mga 2012, nung time na yon, ang usual rate ko is $15. Mababa na kung tumanggap ako ng $10 per hour. Pero itong Google recruiting job na to, tinanggap ko to kasi, una, Google. Maganda sa credentials ko, pero hindi ko rin nagagamit kasi hindi pwede. Pero maganda siya sa credentials ko, kaya tinanggap ko. Gusto ko magkaroon ng experience. Even Samsung Research America, binarat ako hanggang $8 per hour. Pero tinanggap ko. Kasi Samsung siya. Dahil Samsung siya. Samsung Research America siya. At saka maganda yun naman yung feedback na binigay nila sa akin. So, may mga ganung cases where okay lang sa akin basta magagamit ko yung credential na yon sa resume ko. Yan okay lang. Oo. Pero kung hindi, kung kunwari, babayaran mo ako ng $5 per hour or $3 per hour, tapos bakery ka pala, kunwari bakery. Bakery or very small company, I don't think tatanggapin ko. Unless, alam mo, kung siguro ka mag-anak kita, pero kasi, or whatever, or siguro kaibigan kita, or may social impact yung company mo, siguro pwede ako tumanggap na mababa. Parang medyo non-profit. So may mga ganun akong instances na, okay, pwede. Pero Zar, kasi ikaw, yung work experience mo marami na. Matagal ka na sa industriya, mataas na posisyon mo. So, tapos binibigyan pa ako ng ganun na. Oo. Kaya mong gawin yan para mas gumanda pa yung CV mo. Sa mga immortal, yung mga walang experience, pwede nyo rin gawin yan, pero make sure na you get paid. Kasi iba, kapitbahay mo, kamag-anak, nagpagawa, tapos hindi ka babayaran, di ba? Medyo and kung hindi ka babayaran, siguro, dapat ina-expect mo na yon if ever papayag ka sa ganun. Alam mo ito, kaya kasi nasabi ko 50-50 ako dyan. Kasi nung nagsisimula ako sa freelancing, tumanggap ako ng mga writing jobs for
20 cents per 300-word article. 20 cents So parang pinapamigay. Pero ito yung thing kung bakit pumayag ako. It's travel writing. So nag-enjoy ako. So tama lang yung description ko sa'yo na traveler, di ba? Travel writer ako dati. Nag-enjoy ako. So alam ko kung ilang Disneyland ang meron sa buong mundo. Alam ko yung seryoso. Yun ang nakafocus kami sa Disneyland, sa Australia, sa Canada. So alam ko yung mga CN Tower, mga ganon. Pwede ka maglabas ng mga libro na ang title, Walang Kwentang Trivia. Boy, bakit? Ayaw ba malam? Okay, ito Ilan ang Disneyland sa buong mundo? 7. O saan yun? Hong Kong, ano pa? Tokyo. Hong Kong, Paris, 2 sa US. Alam mo ba na 2 sa US? Hindi pa ako nakapuntang US eh. Tinaman, di mo nga alam na 2 Disneyland sa US. Yung isa nasa Anaheim, California. Isa nasaan? Ang sulog, no? Alam ko talaga. Sa Florida. Sa Orlando, Florida. So, 2. So, may mga tanga kasi. May iba pa, saan pa? Saan pa yung iba? Shanghai. Yeah. Hong Kong. Ilan na? Shanghai, Hong Kong, Tokyo, 2 sa Amerika, ano pa? So 2 sa Amerika, Paris. Nag-ano ako by continent. Paris, and then Shanghai, and then Hong Kong. Hala, nawawala yung iba. 2 sa Amerika. O di 7. Hindi na, 7. Nasa 7 na ba tayo? Ulitin natin. Ayoko na. Ulitin natin. Hong Kong, Tokyo, Baka nga mali ako doon sa 7 eh. Dali na, Google na nga lang natin. Sa Italy, 2 sa Amerika. Wala naman sa Italy Sabi mo saan yung isa? Ikaw yung nagbibigay ng trivia ng ganyan sa Disneyland. Sandali lang. 2010. Ilan ang Disneyland sa buong mundo? Ayan so mga immortal, bukod sa experience, opportunity, and exposure, malalaman nyo kung ilan ang Disneyland sa mundo. MICKEYMOUSE. Talagang Ay, alam mo ba? Meron pa mga trivia doon na ilan ang Statue of Liberty. Teka lang. Ilan yung Disneyland sa buong mundo? Ikaw 2010 pa ako. Hindi, 2008 yata. Nag-write noon. Kaya nga, sumisenya si Jasper, ang ating pod manager. Yan, sige. 6. Sabi mo 7, tapos naging 6. There are 6 Disneylands. California, Florida, Paris, Tokyo, Shanghai, Hong Kong. Yan. Saan ko nakuha yung 7? Bumalay ko kung saan ka nagpupuntang Disneyland. Depende yata. Yung tanong. Anyway, 6. 6. Tapos, meron mga 5 Disneyland Resort theme parks. Meron mga questions doon, like, ilan ang Statue of Liberty sa buong mundo? Or ilan yung Eiffel Tower, yung mga ganun. Hindi ko alam kung bakit ganun pinapasulat sa akin. Bakit gusto malaman kung ilan? So yan, yung mga walang kwentang trivia ni Zar, no? 300-word article. Pero nag-enjoy ako. Parang iisipin mo, ano man ang pake ko kung ilan ang Disneyland sa buong mundo, kasi diba? Baka doon sa iba, gusto nilang puntahan. Ano ka ba? Pakialam mo. Wala kang pakialam diba? Tapos makikita mong mascot nandun din no? Sino yung mascot na? Pero alam mo, ang maganda doon, before ako nagsulat for them, hindi ko alam na 2 pala yung Disneyland sa US. So, pwede kang mawala. Manari, tanga ka, tapos di ka nag-research, pumunta ka sa California, yung pala nandun ka sa Florida, na nag-Disneyland. Diba? Sige. Mahal ang ticket, diba? Okay. Tapos ano pa yun? West Coast, tas East Coast yung Florida. So, eto, kinoconnect mo dun sa experience mo na nag-enjoy ka. Nag-enjoy ako. At yung exposure mo na nalaman mo na 6 Disneyland sa mundo. At saka iba't iba yung Statue of Liberty. At yung opportunity to write while traveling. Hindi naman ako nag-travel. Ano? Hindi ako nag-travel. Nandun ako sa bahay. Nandun ako sa opisina ko. Sa Sitel. Pag break ko, nag-write ako ng articles. Tapos nag-research ako. So, nakakapagpaganda rin ng resume. Hindi ko nagagamit. Hindi nagamit. Pero ang sasabi ko lang, enjoyable siya for me. Kasi nung time na yon, gusto ko mag-travel. Wala naman akong pera. So, yun ang pinakamalapit. Okay.
At least alam mo na 6 ang Disneyland. Dito sa episode na to, alam mo na 6 ang Disneyland sa buong mundo. Sige. Okay. Aanin ko naman yung knowledge na yun, no? Tatanong ba yan sa Who Wants to be a Millionaire tsaka sa Family Feud? Hindi naman siguro, di ba? Hindi mo malalaman. So yan, mga immortal, sana balik tayo dun sa experience, opportunity, and exposure. Sana use it wisely. You may get lowballed, pero kung makakaganda naman sa resume mo, tsaka kung makakuha ka naman na mas maraming trabaho dahil doon, gawin nyo. Pero wag masyadong magpauto sa presyo na masyadong baba. Wag mo gawin kung wala kang mabe-benefit. Okay. Isipin mo yung benefits. Like ako, at least ngayon, alam ko na yun na 6 ang Disneyland sa buong mundo, di ba? Sige. There you have it, guys. For Zar de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. Sana po nag-enjoy kayo sa episode na to. Remember, wag masyadong magpauto sa kinang ng experience, exposure, and opportunity. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.